Tapos na ang alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ng ilan matapos ang dalawang magkahiwalay at tila magkasalungat na prayer rallies na pinangunahan ng Pangulo at Vice Presidente. Saglit lamang nagpakita si Duterte sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na ginanap sa Quirino Grandstand nitong linggo dahil dumiretso na ito sa Davao para sa ginanap na hiwalay na prayer rally. Dumalo rin sa naturang prayer rally sa Davao ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ang mga kapatid ng Vice Presidente na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. At nagkakaisa sila sa pagtutol sa isinusulong na charter change o pag-amyenda sa 1987 Constitution ng Pilipinas. Sa Facebook post pa lamang ng Vice Presidente, sinabi na nitong may panganib na dala ang pagsuko ng saligang batas sa mga taong may personal at politikal na interes. Sa kanyang naunang talumpati, sinabi rin ni Mayor Baste Duterte na bago magdesisyon sa charter change, dapat alalahanin ni Pangulong Marcos ang nangyarian niya sa kanyang pamilya noong EDSA People Power taong 1986. Matatandaang ding nanawagan na ang alkalde sa pagbibitiw sa pwesto ni Marcos. Samantala, isa si Senator Cheese Escudero sa mga naniniwalang narating na ang hangganan ng Uniteam o alyansa sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Duterte. Maliwanag una na natuldukan na ang Uniteam. Wala nang pagkakaisa sa pagitan ng Duterte at Marcos. At dahil nandun din si Vice President Sara Duterte, nagulat man din siya sa mga binitiwang salita ng kanyang ama, nandun pa rin siya at hindi kinontra o pinagtanggol ang Pangulo. Pangalawa, maliwanag din sa akin na itong ingay, bangayan at pagkakaroon ng kawalan ng pagkakaisa dulot ng People's Initiative na sinusulong ng Kamara ay isang mabigat na problema na maaari makaapekto sa administrasyon ni Pangulong Marcos at gayon din sa estabilidad ng ating bansa at ng ating ekonomiya. Bukod sa paglaban sa People's Initiative para sa Chacha, tahasan at walang pagdadalawang isip na sinabi ni dating Pangulong Duterte na isang drug addict umano ang Pangulo. Lalo na yung nasa Malacanang, alam ninyo, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Samantala, agad namang pinabulaanan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga pahayag ng dating Pangulo. Ayon sa PDEA, wala sa watchlist nito si Pangulong Marcos. Paglilinaw pa ng ahensya, kailanman ay hindi nakasali sa National Drug Information System si Pangulong Marcos. At base raw sa lahat ng kanilang datos, naninindigan ng PDEA na kailanman ay hindi napabilang si Pangulong Marcos sa kanilang watchlist. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.